my beloved Boss Mike Severa. VP Sara raw ang pumili sa itim na tema ng Sabi dito mga kababayan, Senator Amy Marcos, hindi naiisip na kabayaran sa Senate hearing ang pag-endorso ni VP Sara. Kita nyo mga kababayan, napakaliwanag. Yung pag-endorso ni Sara kay Amy Marcos ay may malaking kapalit. Ang gagawin po ni Amy kung sakaling manalo at magiging parte ng Senate hearing patungkol sa kinakaharap ni Sara Duterte na mga issue ng pandarambong para tuluyan ng maalis sa pagka-vice presidente, mga kababayan, si Amy ipagpapalit na ho yung kaluluwa. Binenta na ho ni Amy Marcos ang kaluluwa kay Sara Duterte. So ngayon, ano pa ang aasahan ninyo kay Amy Marcos? Wala na ho. Kahit hindi na dumalo yan ng hearing, dadalo na lang yan kapag botohan, ang iboboto ho niyan, not guilty. Nakuha po ninyo? Not guilty, kagad. Sino pa? Malamang ho, pati si Villar, ganun din. Not guilty rin. Para nga naman, hindi siya mawala sa pagka-vice presidente. Ang gusto na ho ng lahat ng mga Pilipino mawala na nga si Sara iilan na lang yung kumukontra Di po ba? Mayoryang Pilipino gusto nang mawala at mapalitan ang vice presidente. Anak ng pating ang hina-hina talaga. Eto na mga kababayan. Senator Amy Marcos hindi naiisip na kabayaran sa Senate hearing ang pag-endorso ni VP Sara Duterte. Maniwala ho kayo dyan? Ako'y hindi. Tuloy. mismong si VP Sara raw ang pumili sa itim na tema ng pag-endorso niya kay Senator Amy Marcos. Sinagot naman ng senadora kung posible bang kabayaran ang endorsement ng bise sa pinangunahan niyang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Pero sino lang ba ang may ginawa? Itim ang kulay ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Hayagan, litaw na talaga ang pagkalas ni Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan na na. binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, all out na ang suporta ng bise sa isang Marcos. Taliwas sa mga Kita nyo, all out na yung suporta ng isang bise sa isang Marcos. Mga kababayan, pero ulitin ko lang idiin natin sa mga DDS. Paano naman yung kandidato nyo? 10 yun. Wala man lang mai-endorso si Sara nyo. Imbis na tulungan yung mga mahihina, kaso mga kababayan, hindi inendorso. Tuloy. Buti pa tong dalawa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Kita nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nauna na niya yung sinabi na nadala na daw siya, nabudol na siya, na-scam na siya. Pero mga kababayan, ang nasa likod ho niya, kandidato po na pinili ng partido nila, ang PDP. Kita nyo di parang pinagsasampal ho yung mga rito? Di ba? Parang pinagsasampal ngayon yung mga kandidato ng PDP. Nako, tuloy. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kita nyo? Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Bakit ngayon inendorso mo si Amy? Inendorso mo si Camille? Ano ngayon? Kinain mo yung tae mo? Sinungaling. Ganyan ho, kasinungaling ito. Marami ho kayong mapapansin sa ugali ni Sara Duterte. Sinungaling. Ang magnanakaw ay kapatid ng Sara Duterte. Lang niya. Di ba? Grabe, no? Tingnan nyo, pakinggan ninyo. Taliwas sa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Taliwas sa mga sinabi nito noon ni Sara Duterte. Sinungaling.
Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kita nyo? Kita nyo? Hindi to replay, Pilipina channel. Walang replay. Oh, di ba? Nakita nyo mga kababayan? Sinungaling, di ba? Tuloy. Oh, never again. Oh, never again. Sabi pa eh, never again? Never again daw. Pero anong nangyari? Bakit kinain ni Sara yung sinabi niya na hindi siya mag-endorso at ang inendorso niya pa si Manang Aimee at si Villar? Grabe mga kababayan, ano? Matindi talagang kasinungalingan ni Sara. Ito'y panlilin lang na, harap-harapan sa mga DDS. O sige, magpakatanga kayo at humayo. Diba mga kababayan? Yun na lang ang masasabi ko rito sa mga DDS eh. Magpakatanga kayo at humayo. Tuloy. Sino? Sa endorsement video nila ngayon, tila pinatatamaan pa ang kasalukuyang administrasyon. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Buwelta naman dyan ang Kita nyo mga kababayan, no? Grabe. Matindi talaga tong si Sara. Kakaiba yung ugali. Hindi maipinta at hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino pa. palasyo. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag. Yan, oh, yan ang totoo. Ha? Eto, Sara, makinig ka kay Attorney Claire Castro. So, kung sa pangangatwiran lang, mga kababayan, ha? Kung sa pangangatwiran lang, ho, Sara versus Attorney Claire Castro, milya-milya ang layo. Malayo sa pangangatwiran, ha? Sa pamamaraan ng pagsasalita, mga kababayan, napakalayo ni Sara dito kay Attorney Claire Castro. Ano po? Tuloy. Sa panahon ng kasalukuyang sobrang itim natin nung nakaraang administrasyon. Naman dyan ang palasyo. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Correct, mga kababayan, no? Napakaganda ng pagkakasabi, mga kababayan. Oo. Tuloy. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Hindi man ganun kaputi, pero patungo na ron, mga kababayan. Ang galing, no? Malalim, magsalita. Yun kay Senator Aimee, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Kita mo, nagturoan pa yung dalawa. Argo. Nagturoan pa yung dalawa. Walang iya, mga kababayan. Tinuro pa si Sara. Ikaw pala pumili niyan, Sara. Ang dami-daming kulay. Pwede namang kulay kulay violet. Kulay maroon. Kulay kulay puti. Ang daming kulay eh. Ewan ko ba rito kay Sara bakit napili ang kulay itim? Kasi nga ho, sabi ko sa inyo, diyan nyo ho malalaman kung ano ang alin. Ang ugali. Kita nyo, naiisip niya yung kulay uti. Kulay utin na. Kung ano na nasasabi ko. Kulay uti, itim. Catherine Galpo, live to. Ano ka ba? PBBM lang malakas. Oo. Diba? Mga kababayan, kulay itim ang napili. Alam naman natin ang ibig sabihin. Diba? Tuloy. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Aimee. Bigla, ikinagulat. Bakit? Bakit ikinagulat? Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Aimee kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog. At kita nyo mga kababayan, ito ho yung sinabi ko kanina. Nakita nyo na ho eh. Nakikipagtsuktsakan na yung jowa nyo. Sa iba. Kayo mismo nakakita. Hubot-hubad sila. Tapos pagkatapos nila,
Ikaw naman. Ganon. Tuloy. Hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Delikado siya. So, she really is, I think she's really desperate to have... Sinabi ko na yan. O, kita nyo, parehas kami ni Professor, political analyst. Ano sabi ko sa inyo, mga kababayan? Desperado na ho itong si Amy Marcos. At sino? Si Sara. Parehas desperado yung mga yan. Sama nyo na si Villar. Mga yan, yung tatlo na yan, desperado yung mga yan. O ano sabi ko? Diba? Sabi ko yan. Desperado na sila. O parehas kami. Pwede na ba ako maging political analyst? Lahat ng mga sabihin ng mga magagaling na political analyst nauna na tayong nagsabi. Feeling ko mga kababayan, nanonood sa atin to. Kasi yung sinasabi nila, nasabi na natin. Tuloy. as many votes as possible. And ang tingin niya, yung problema niya can be solved by choosing the side of the Dutertes. Ito na yung last, what you call it, yung pinakahuling siguro strategy niya para mapataas yung dami ng kanyang boto. Ano sabi ko, sagot ko rito nung nakaraan. Sabi ko sa inyo, hindi ito makakatulong parehas. Kay Sara at saka kay Amy. Bagkus ito mga kababayan, lalong ikakalubog nila. Naniniwala po ba kayo mga kababayan? Ako po yung alin, yung nagsabi niyan. Na Joanne, Harley Bree, thank you naman. Ano sabi ko? Hindi makakatulong kay Amy yung ginawa niya at hindi rin makakatulong kay Sara yung ginawa niyang pag-endorso kay Amy at saka kay Villar. Bakit Kita nyo. Lalayo pa ba tayo? Kay Banat Bay lang mga kababayan, galit na siya. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!